Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Bagong kabanata, maingat na tinitignan ng dalawa ang idolan na nasa loob ng kubo ni Daryl. Ginoong Vin, ayon sa aking pagkakaalam, ang idolan ay isang napakahusay na nilalang na hayop, na pwede itong umamo kahit kanino man, kahit ikaw ay normal na tao lamang. At kapag ito ay napapante sa isang nilalang dito sa mundo, ang idolan na ito ay ituturing ka nitong master. Ang pambihirang lakas ng isang idolan ay sobra-sobra. Bulong ni Yui kay Daryl. Sumagot si Daryl kay Yui. Oo, tama ka nga Miss Yui. Ang isang idolan ay napakamakapangyarihang hayop sa buong mundo. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon nito, ang iyong spiritual na lakas ay tataas na para bang ang kanyang spiritual mo ay magsasanib hanggat nasa tabi mo ito. Nakangiting sabi ni Daryl. Nagulat si Yui sa kanyang mga narinig. Ginoong Vin, paano mo nalaman ang ganun mga bagay? Bakit may alam ka tungkol sa idolan at ang iyong kaalam sa spiritual na lakas ay meron ka din alam? Oo, nagtataka ang isip ni Yui kung bakit ganun na lang makapagsalita si Daryl tungkol sa idolan na para bang alam na alam niya ang mga bagay tungkol dito. Lalo na pagdating sa spiritual na lakas nito. Nagulat din si Daryl sa tanong ni Yui, at sa kanyang nasabi dito. Nako, hindi ko napigilan ang aking kasiyahan nang makita ko ulit ang idolan na ito. Hindi ko napigilan ang aking sarili na makapagsabi ng iilang bagay tungkol sa kung ano pwede maging benepisyo kapag ang isang nilalang ay magkaroon ng isang idolan. Oo, si Daryl ay hindi nakapag-isip ng tama sapagkat sa kanyang puso ay masyado na siyang tiwala at kampante kay Yui. Kaya hindi niya naisip na hindi magkomento tungkol sa idolan. Biglang napaisip si Daryl at sumagot ito sa tanong ni Yui. Miss Yui, noong mga panahon na hindi pa ako napapadpad sa lugar niyong mga elf. Sa aking paglalakad-lakad sa kung saan-saan lugar, naririnig ko na ito sa ibang mga nilalang. Nung una hindi ako naniniwala dahil baka ang kwento na aking naririnig mula sa iba't ibang nilalang ay katangisip lamang. Pero nung dumating ako sa lugar niyong mga elf, at nung una ko nakita ang idolan na nasa harap natin ngayon, doon ko napatunayan na totoo palang may hayop na ganto sa mundo natin. Nakangiting sabi ni Daryl kay Yui. Agad na bumalik sa tamang pag-iisip si Yui at sinabi, maswerte ka Ginoong Vin dahil nagpakita sa'yo ang idolan na tulad nito. Dahil ang mga idolan daw ay masyadong mailap at hindi basta-basta nagpapakita sa sinuman. Hindi ka ba nagtataka Ginoong Vin bakit sa laki ng lugar na ito, bakit sa kubo mo ito napadpad? At tulad nga ng sinabi mo, hindi lang ito ang kauna-unahan nagpakita ang idolan sa kubo mo. Napakamot ng ulo si Daryl at sinabi, Miss Yui, syempre nagtataka ako, ano nga ba meron sa aking kubo, bakit ang isang idolan na ito ay laging napunta dito? Tignan mo mabuti Ginoong Vin, malalaman natin ang sagot sa mga tanong natin. Pagmasdan natin ng maigi ang kanyang ginagawa. Pinagmasdan ng dalawa ang cute na idolan na nasa loob ng kubo ni Daryl. Habang pinagmamasdan nila ito, ang idolan ay kumikilos na parang weirdo. Na para bang may gusto siyang makita. Ginoong Vin, ang nilalang na ito ay para bang naghahanap ng kung ano bagay na tiyak niyang nasa kubo mo. Tama si Yui, ang idolan na ito ay talagang may hinahanap sa kubo ni Daryl. Si Daryl ay hindi talaga isang normal na tao, dahil ang kanyang spiritual na lakas ay nasa rurok na, at kung iyon iisipin, si Daryl ay isa ng Diyos sa God's domain. Naramdaman ng idolan na ito na may isang bagay na pangbihira sa kubo ni Daryl. At ang bagay na ito ay ang Fang Tian halberd na sandata ni Daryl na may spiritual na lakas. Oo,
Bago pa naging isang cultivator si Daryl ang Fang Tian Halberd ang unang naging sandata ni Daryl at ang antas na lakas nito ay napalakas ng husto ni Daryl. Nararamdaman ng Eidolon na ito ang spiritual na lakas ng Fang Tian Halberd. Tinitiyak ng Eidolon na ito na kung kanino at sino ang nagmamay-ari nito. Ngunit ang bagay na ito ay hindi alam ni Daryl. Ang Fang Tian Halberd pala ang dahilan kung bakit ang Eidolon na kanyang nakikita ay laging nasa kubo niya. Tama ka nga Miss Yui, may isang bagay na hinahanap itong Eidolon at yon ay dapat natin malaman kung ano ito. Habang sila ay nagbubulungan, may isang insekto ang dumapo sa hita ni Lin. Isang bug, nang makita ito ni Yui ay agad-agad itong napasigaw sa gulat at ito ay natakot ng sobra. Tama, si Yui ay may takot sa bug, during diri siya dito. Nagulat din si Daryl sa sigaw na ginawa ni Yui at agad itong napatalon. Miss Yui, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Namumula ang muka ni Yui at nahihiyang umiwas ng tingin kay Daryl. Ginoong Vin. Oo, ayos lang ako ay humihingi ng paumanhin. Nakita ko kasi ang isang bug nasa hita ko. Ayoko ng bug, sabi ni Yui kay Daryl. At dahil sa pagsigaw ni Yui ang Eidolon na nasa harapan nila ay biglang nawala. Ang Eidolon ay masyado maingat din at hindi ito basta-basta nagpapakita. Kaya dahil sa ingay na narinig nito ay agad-agad itong nagtago na at nawala ng parang bula. Nako, napakamot ng ulo si Daryl nang napansin niya na wala ang Eidolon at kanilang nabulabog. Napansin ni Yui na medyo nang hinayang si Daryl at agad ulit itong humingi ng paumanhin. Ginoong Vin, patawad ng dahil sakin ay nabulabog ang Eidolon na iyon. Humihingi ako ng patawad, Ginoong Vin, dahil sa nangyari, nag-aalala ang puso ni Yui. Nang mapansin ni Daryl ang pag-alala ni Yui, agad itong hinawakan ang ulo nito at sinabi, "Wag ka na mag-alala Miss Yui, magpapakita ulit ang Eidolon na iyon dahil alam ko may hinahanap nga talaga siya sa aking kubo. Kaya wag ka na mag-alala pa." Nakangiting sabi ni Daryl. Ginoong Vin, oo nga pala, may dala ako tinapay na pwede mong makain kung ikaw ay magutom mamaya. Oo, si Yui ay nagsilid ng iilang pagkain, habang ito ay nasa harap ng hapagkainan habang abala sila Lin at Master Ken, at mabilis itong nakapagtago ng pagkain. Tumawa si Daryl at nasiyahan. Ang Miss Yui na ito ay may taglay talagang kabaitan. Napakasaya ko at siya ay nakilala ko, bulong ni Daryl sa kanyang isip. Salamat Miss Yui, nag-abala ka pa. Halika, pagsaluhan natin ang tinapay na dala mo. Pumasok tayo sa aking kubo para ito ay makain. Pumasok ang dalawa sa kubo ni Daryl. Kabilang banda, sa kubo ni Charlie, agad itong kumuha ng iilang mga bagay para sa kanyang pinaplano sa pagpunta sa lugar ng mga elf na mangkukulam. Sa puso ni Charlie, kailangan niya mabigyan ng leksyon si Daryl bago ito mapatalsik sa lugar ng mga elf, dahil kanina lang nakita niya ang dalawa na nagyayakapan, na para bang magkasintahan. Nakita niya sila Daryl at Yui na magkadikit at magkayakap at agad binigyan ng kahulugan ito ni Charlie. Tama din si Charlie, dahil bawal na bawal umibig ang isang elf sa uri ng mga tao. Napakalaking kasalanan ito kapag napaibig ang isang elf sa isang tao lamang. Dahil sa pag-iisip ng mga elf, binababa ng isang elf ang kanilang reputation, at hindi basta-basta ito hinahayaan ng matatandang elf na mangyari ito. Tama, kaya labis din ang pag-alala ni Lin kay Yui dahil baka nga ito ay mapaibig sa isang tao lamang at ayaw ni Lin na mapahamak si Yui dahil kay Daryl. Patawad Yui, hindi ko nais na ikaw ay mapahamak, ngunit ikaw ay napapalapit na sa Vin na iyon, kaya kung sino man ang kanyang magiging kakampi ay ituturing ko din itong kalaban, bulong ni Charlie sa kanyang isip. Hindi na iniisip ni Charlie na kung anong pwedeng mangyari kay Yui kung sasabihin niya ito kay Master Ken dahil sa sobrang galit niya kay Daryl ay idadamay niya na rin itong si Yui, sapagkat si Yui ay hadlang na din para kay Charlie. At sa kubo ni Daryl habang masaya ang dalawa na kumain ng tinapay at nagkukwentuhan. Si Lin ay nagpaalam na din kay Master Ken para lumabas saglit at hanapin si Yui, para ito ay kausapin at humingi ng tawad dito. Ama, nais ko muna hanapin si Yui sa labas. At hihingi na din ako ng tawad, dahil tama ka nga ama, dapat kong pagkatiwalaan si Yui. Hindi dapat ako naging ganon sa kanya na para bang wala akong tiwala sa kakayahan niya. Sa isip ni Lin ay nasaktan niya din si Yui sa kanyang sinabi kanina lang sa harap ng hapagkainan. Sige anak, tama yang gagawin mo, humingi ka ng tawad kay Yui at sabay na kayong bumalik sa palasyo para makapagpahinga.
Nakangiting sabi ni Master Ken kay Lin. Mabilis na lumipad si Lin para hanapin si Yui. Nasaan na kaya si Yui, sabi niya ay magpapahangin lang siya. Hindi ko hahayaan na matapos ang araw na ito na hindi ako nakakahingi ng tawad sa kanya. Bulong ni Lin sa kanyang isip. Habang si Lin ay naghahanap kay Yui, sila Daryl at Yui ay patuloy sa masayang kwentuhan. Ginoong Vin, oo nga pala. May naging kasintahan ka ba sa buong buhay mo? Tanong ni Yui kay Daryl. Nagulat din si Daryl sa tanong ni Yui at agad itong napaisip. Oo, sa isip ni Daryl na hindi niya pwede itong sagutin si Yui. Gusto man sabihin ni Daryl na nagkaroon siya ng mga kasintahan at ang mga babae na ito ay may taglay na kagandahan. Lalo na si Yvette na isang anak ng hari na ang kanyang muka ay parang isang diamante sa ganda. Sa isip ni Daryl na hindi niya muna sasagutin ang tanong ni Yui. Miss Yui, paumanhin, hindi ko maalala kung nagkaroon nga ba ako ng kasintahan dati. Napakamot din si Yui ng ulo at sinabi. Oo nga pala Ginoong Vin, ang iyong alaala ay nawala, patawad at hindi ko ito naisip agad. Tumawa ang dalawa ng malakas. Nang si Lin ay naghahanap, narinig niya ang tawa ng dalawa. Sa kubo ng bastos na iyon doon nagmamula ang tawa na para bang si Yui ang tumatawa. Hindi sigurado si Lin sa tawa na kanyang narinig. Agad na kumunat ang mukha ni Lin at mabilis na nagtungo sa kubo ni Daryl, para ito ay alamin kung si Yui nga ba ang nasa kubo ni Daryl. Habang papalapit na si Lin sa kubo ni Daryl, agad-agad naramdaman nila Yui at Daryl ang spiritual nitong lakas. Nako, si Miss Lin ba ang papunta dito sa kubo ko, tanong ni Daryl kay Yui. Nagulat din si Yui at ginamit niya ang kanyang kakayahan para makita kung si Lin nga ba ang nasa labas. Nang makita ni Yui na si Lin ang nasa labas ng kubo ni Daryl, agad itong kinabahan. Ginoong Vin, si Miss Lin nga ito. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Yui at sinabi, Miss Yui, bakit ba tayo nangangamba? Wala naman tayong ginagawa na mali. Tayo lamang ay nagkukwentuhan ng masaya. Agad na inalis ni Yui ang kamay ni Daryl at sinabi, tama ka nga Ginoong Vin, ngunit kailangan parent natin mag-ingat sa mga galaw natin. Naunawaan ni Daryl ang nais ipahiwatig ni Yui kaya ito ay inalis ang kanyang kamay. At mabilis na nakaisip ng paraan para si Yui ay makaalis sa kanyang kubo. Miss Yui, halika, dalian mo. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Yui at ito ay pinunta sa palikuran. Naisip ni Daryl ang butas na ginawa niyang bitag kanina lang para kay Charlie, ngunit ang bitag na ito ay napunta kay Lin. Nang makita ito ni Yui, agad itong nagtanong. Ginoong Vin, ano ang butas na ito? Bakit may butas sa iyong kubo? Nagtataka si Yui, kung bakit may butas sa kubo ni Daryl. Oo, kanina lang hindi nabanggit ni Daryl at Lin, kung bakit ang anak ni Master Ken na babae ay galit na galit kay Daryl na sa puso nito ay gusto niya nang patayin si Daryl. Kumamo ng ulo si Daryl at agad itong nilakihan ang butas na kaysa ang isang Yui. Halika na Miss Yui, tsaka ko nasasabihin sa'yo kung bakit may butas dito. Ang importante ay ikaw ay makalabas ng aking kubo, dahil kapag nakita ka dito ni Miss Lin, baka ano ang isipin nito. At bigyan pa niya ng kahulugan ang ginagawa natin sa loob ng aking kubo. Tama si Daryl, dahil hindi talaga maganda tignan para sa isang babae at lalaki na magkasama sa iisang kubo, lalo na sa uri ng mga elf. Ngumiti si Yui at sinabi, sige na Ginoong Vin, paalam na muna. Salamat sa masayang araw na ito, kahit papano natiyak ko na okay ka lang, at nakasama kita ngayon at nakakwentuhan. Mabilis na kumilos si Yui, agad itong lumusot sa butas at ito'y ay dahan-dahan lumayo sa kubo ni Daryl. Si Lin ay walang ingat at sumigaw. Yui, nandyan ka ba? Yui, nasa loob ka ba ng kubo ng bastos na lalaki na iyan? Nang marinig ito ni Daryl, agad ito, nagkunwari na para bang walang Yui na nagpunta sa kubo niya. Mabilis itong lumabas ng kanyang kubo. Miss Lin, ikaw pala, sabi ni Daryl. Nasaan si Yui, nandyan ba siya sa loob? Tanong ni Lin kay Daryl. Kunwari nagtataka si Daryl. Miss Lin, ano ang sinasabi mo? Pagkaalis ko sa inyong palasyo, ako lang ang mag-isa na nagtungo dito at si Miss Yui ay naiwan kasama nyo. Bakit ngayon ay hinahanap mo sa akin si Miss Yui? Di ba kayo ang magkasama sa palasyo? Sagot ni Daryl ng mahina kay Lin. Medyo napahiya si Lin sa sagot ni Daryl. Wala talaga modo ang lalaki na ito. Kung kasama ko si Yui, bakit ko hahanapin siya sa kanya? Walang isip talaga, bulong ni Lin sa kanyang sarili.
Wala ako panahon sa tulad mo para makipagburwan. Kanina lang para bang tawa ni Yui ang narinig ko na nagmamula sa iyong kubo. Miss Lin, wala dito si Miss Yui. At ano naman ang gagawin niya sa aking kubo? Huwag mo na itago si Yui, alam ko nasa loob siya ng kubo mo. Masyado talagang matigas ang ulo ng babaeng anak ni Master Ken, bulong ni Daryl. Miss Lin, kanina ko pa sinasabi sa'yo na wala si Miss Yui dito, bakit ayaw mong maniwala? Ang isang tulad mong bastos na lalaki at walang mudo, hindi talaga ako naniniwala sa iyo kailanman. Kung hindi ka naniniwala, halika pumasok ka sa aking kubo nang malaman mo, Miss Lin, na wala dito si Miss Yui. Nang marinig ito ni Lin, agad itong namula at naisip ang nangyari kanina lang sa kubo ni Daryl. Sa pagpasok niya dito, siya ay nahulog sa isang butas, at ang katawan ni Daryl ay kanyang nakita. Tumaas na naman ang spiritual na lakas ni Lin nang marinig ito na para bang gusto niya lusubin si Daryl. Nang maramdaman ni Daryl ang spiritual na lakas ni Lin na tumaas, hindi niya alam kung siya ay iiyak. Ang babae na ito talaga ay may ugaling masyado masama sa akin. Nais na naman ba niya ako lusubin? Nang naisip niya ito, agad na nagsalita si Daryl. Miss Lin, gusto ko lang malaman mo na nagsasabi ako ng totoo sa iyo na hindi ako nagsisinungaling. Oo, alam ni Daryl na ayaw ni Lin ng isang sinungaling. Kaya kung gusto mo malaman ang totoo, nais kong pumasok ka sa loob para makita mo na wala talaga dito si Miss Yui. Nang marinig ito ni Lin, agad itong bumalik sa katinoan. At sinabi, kung wala talaga dyan si Yui, maaari mo bang sabihin kung saan ko siya makikita at maaari niyang puntahan? Kumamo ng ulo si Daryl at sinabi, Miss Lin, hindi ko din alam kung saan mo makikita si Miss Yui. At wala din ako alam na pwede niyang puntahan. Sa pagkakaalam ko, dapat ikaw ay may alam sa mga bagay na tulad nito, dahil nabanggit sa akin ni Miss Yui at ni Master Ken na si Miss Yui ay isa mong matalik na kaibigan, tama ba ako, Miss Lin? Pabarang na sagot ni Daryl kay Lin. Sinadya ni Daryl na ganto ang isagot kay Lin para kahit papano ay makabawi siya sa mga sinabi nito sa kanya kanina lang sa loob ng palasyo. Nang marinig ito ni Lin, agad ito napahiya. Oo, tama nga si Daryl, dahil sila ay matalik na magkaibigan ni Yui, dapat alam ni Lin kung saan pwede magpunta si Yui. Wala ka talagang modo, lalaki ka. Wala akong panahon sa tulad mo. May araw ka din na ikaw ay aking masasaktan, sigaw ni Lin kay Daryl, at mabilis itong lumipad palayo sa kubo ni Daryl. Nang makita ni Daryl na para bang nakabawi siya sa mga salita sa kanya ni Lin, masaya ito habang pinagmamasdan ang paglayo ni Lin sa kanyang kubo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!